Timok ng mga kongresista si dating Biliran Lone District Representative Glenn Chong na maglabas ng public apology matapos niyang magbanta na sasampalin niya umano si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang prayer rally kamakailan. Attorney Glenn Chong, mananampal ka talaga ng babae. Seryoso? Gago ba? Alam mo, grabe no? Believe pa naman sana ako sa'yo. Hindi ko lubos maisip na yung tao no, na maprinsipyo, yung taong dati, pinaniwalaan ko kasi dati, itong si Attorney Glenn Chong, yung mga advokasya niya. Ito pa naman yung nagiging number 1 senador ko. Simula nang nagiging whistleblower siya doon sa mga anomalya pagdating sa eleksyon. So, to give you a brief context, itong si Attorney Glenn Chong na to na gustong manampal dito sa ating First Lady, Liza Araneta Marcos, is dati itong naging advokasya niya, naging whistleblower to. Ito tumunog yung pangalang Glenn Chong sa nagiging whistleblower to. No, pag-start ng automated election, no? Siya yung nag-iisang tao, no? Isang attorney na nakikipaglaban doon sa Senate hearing, no, regarding dito sa dayaan. Siya yung pumalit ng pangalan ng Smartmatic na Smart Magic. Kasi daw kayang mag-magic ng mga kandidato na manalo. Siya to, si Attorney Glenn Chong. Siya din yung nagiging whistleblower, tumayo no, na abogado ng pinatay, no, sinalvage na kaibigan niya. Na yung nagiging reason is related dito sa pagiging whistleblower nila sa dayaan sa eleksyon. Noon hindi ko pa napansin hanggang siya tumakbo siya ng senador, number 1 senador ko to. Tapos yung last election tumakbo to bilang senador, no, under the Senate slate ni Marcos Duterte tandem, no, de Sara at ni BBM. So ngayon dito nanalo, no, natalo pa rin, no, during the election. Tapos hindi nabigyan, no, pinangakuan na bibigyan ng posisyon, no, sa under the administrasyong Marcos. Sabi daw niya, si Liza, no, si First Lady Liza Araneta Marcos daw yung nangako na bibigyan siya, kahit natalo siya, bibigyan siya ng posisyon sa gobyerno. So hindi nabigyan, galit. So ito ngayon yung nangyari. So hindi ko lubos maisip na yung may taong may mga prinsipyo, no, may advokasya, no, tumindig laban sa mapang-api, is ito na ngayon yung ginagawa during the prayer rally na inorganize ng member of Kingdom of Jesus Christ, no, in the leadership of Pastor Apollo Kibuloy kasama si President Duterte. Nagsalita itong si Glenn Chong. May mga revelasyon, dayaan, dinaya daw, minanipula daw ng mga Marcoses. Under the leadership, Liza Araneta Marcos daw, yung First Lady natin. Yung hindi ko pa matanggap na naririnig kong nagsasalita, itong whistleblower na to, Glenn Chong, makinig. Di ko matanggap na kaya palang manampal ng babae nitong si Glenn Chong dahil sa personal interest niya, dahil sa pagiging atat na magkaroon ng pwesto sa gobyerno, dahil sa personal na interest na para sa susunod na eleksyon mapili na ito bilang senador. Kaya niyang sampalin yung First Lady Araneta Marcos. Tapos yung mga statement niya against President Marcos na nandaya daw sa eleksyon. Hindi sana daw presidente si Marcos. Iba sana daw yung nanalo. Kaso dinanipula ni First Lady Liza Araneta Marcos yung previous election. Kaya daw nanalo si Marcos. So ngayon, napagtanto ko, siguro ang isip nyo din. So yung ganitong tao, dapat nyo pa bang paniwalaan? Hindi ko kasi lubos maisip. Kung whistleblower ka, kung gusto mo lang ilabas yung katotohanan na nandaya yung Marcos, yung mga Marcos nandaya during the election,
Imagine, 2022 yung eleksyon. 2024 na ngayon. Ngayon ka lang nag-ingay. Kasi hindi ka nabigyan ng posisyon. So, yun yung pinagtataka ko. Ngayon ka lang nag-ingay. So, ano pa ba yung iisipin ng mga tao? Wala nang biring yung pagiging whistleblower mo ngayon kasi tagal na. Panis na yung ano mo, yung nalalaman mo. Tapos, kung pakikinggan nyo yung ano niya, statement niya, no? During the rally, walang substance yung mga statement niya. Puro lang haka-haka. No? Kumbaga kung lahat ng statement niya, yung sinasabi niya, kung pagdugtungin mo, attorney pa naman to, kulang sa substance yung mga statement niya. Ano lang to? Palabas lang to. For me, in my political point of view, yung ginagawa ngayon ni Glenn Chong, ni Attorney Glenn Chong, ano to? And preparation sa next na election, pagiging senatorial, sa senatorial election. Preparation to. Pangalawa, galit kasi hindi nabigyan ng posisyon sa gobyerno. No? Hindi nabigyan ng posisyon kaya nagalit. Pinunturya ngayon, ang masakit lang, attorney, tapos may advokasya, may panindigan dati, no? Kaya pala lata, kayang manampal, no, ng babae, no, para magkaposisyon lang sa gobyerno. I'm sorry, but may number 1 senador nung dati, yung pinaniwalaan kong maging magaling na senador, maging mabuting senador, ito na ngayon yung statement.